Napansin mo na ba sa hardin mo at napaisip ka, bakit kaya sa kapitbahay ang bilis at ang gaganda ng tubo, samantalang ang kamatis ko kasing liit lang ng cherry? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto ay hindi pala sa mamahaling abono, kundi sa mga lumang pamamaraan na alam pa ng ating mga lola? Ngayon, ibubunyag natin ang subok na pamamaraan para sa masaganang ani. At ang pinakamahalaga, walang halong kemikal. Magugulat ka kung gaano kasimple at katalino ang ilan sa mga pamamaraang ito. Panoorin mo ito hanggang dulo at tiyak na magpapasalamat sa iyo ang iyong hardin. Balikan natin sandali ang nakaraan. Sa loob ng daan-daang taon, nagtanim ang mga tao ng walang anumang pestisidyo o nitrate. Hindi nila nilabanan ang kalikasan, kundi nakipagtulungan sila rito. Nagmamasid sila, nagtatala at lumikha ng buong ekosistema sa kanilang maliliit na lupain. Marami sa mga sinaunang pamamaraang ito ang nakalimutan na hindi naman dapat. Gayong nakabatay ang mga ito sa malalim na pag-unawa sa mga batas ng kalikasan. Ang ating gawain ngayon ay hindi ang mag-imbento ng bago, kundi ang balikan lang kung paano gamitin ng tama ang mga kaalamang nakalimutan. Pag-uusapan natin kung paano lumikha ng malusog at buhay na lupa na siya mismo ang magpapakain at magpoprotekta sa iyong mga halaman. Para sa isang matagumpay na gulayan, saan ba tayo dapat magsimula? Sa pundasyon, siyempre. At iyan ay ang lupa. Kung ang lupa mo ay mahina at siksik na parang aspalto, huwag ka nang umasa ng magandang ani. Ang una nating gawain ay buhayin at gawing mataba ang lupa. At para dyan, mayroon tayong tatlong mabisang paraan. Ang una ay ang mulching o pagtatakip ng lupa. Kahit mukhang komplikado, napakasimple lang nito. Takpan lang natin ang lupa sa paligid ng mga halaman ng patong-patong na organikong material. Mga pinutol na damo, dayami, nalaglag na dahon, lahat ay pwedeng gamitin. Nakakatulong ang mulch na mapanatili ang moist sa lupa kaya hindi ka nagaanong madalas magdidilig. Bukod pa rito, pinipigilan nito ang pagdami ng damo. Higit sa lahat, isa itong masarap na pagkain para sa mga bulati sa lupa na siyang nagpapaluwag at nagpapabuti sa kalusugan ng ating lupa. Sumunod naman ay ang lifesaver number 2, ang green manures or berdeng pataba. Ito ang super pagkain para sa iyong lupa. Taniman ang mga bakanting kama ng hardin ng mga halaman tulad ng mustasa o pasilya. Kapag lumaki na sila, putulin lang at iwanan sa mismong lupa. Ang kanilang mga ugat ay epektibong magpapabuhaghag sa lupa at ang mga berdeng bahagi, kapag nabulok, ay magbibigay ng nitrogen at iba pang mahahalagang sustansya sa lupa. Para kang naghahanda ng isang napakayamang salad para sa iyong hardin. At ang panghuli, ang hari ng organikong paghahardin, ang compost. Ito ang tinatawag nating itim na ginto ng bawat hardinero. Huwag itapon ng mga balat ng gulay at prutas, damo at mga damong walang buto. Ilagay ang lahat ng ito sa isang tambakan ng compost. Ang kalikasan mismo ang gagawa sa mga basura na iyon para maging pinakamabisang pataba sa mundo. Walang bayad. Sa tulong nito, ang iyong lupa ay magiging buhaghag, masustansya at puno ng buhay. Ngayon na ang ating lupa ay parang isang masarap at malambot na tinapay. Oras na para pagpasyahan kung paano natin ilalagay ang ating mga panauhin, ang mga halaman. At dito, mayroon ding mga sariling diskarte. Magsimula tayo sa isang patakaran na maraming hindi pinapansin at sayang. Ito ang crop rotation o pagpapalit-palit ng tanim. Tunog siyentipiko, pero ang prinsipyo ay simple. Huwag kailanman magtanim ng parehong halaman sa iisang lugar ng ilang taon ng sunod-sunod. Isipin na ang kamatis ay mahilig kumain ng partikular na sustansya mula sa lupa.
Samantalang ang repolyo ay iba naman. Kung palagi lang pagkaing kamatis ang ibibigay natin sa lupa, mabilis itong mauubusan ng sustansya. Sa pagpapalit-palit ng tanim, napapanatili natin ang balanse. Bukod pa rito, nalilinlang din natin ang mga peste at sakit na sanay magpalipas ng taglamig sa lupa at naghihintay ng kanilang paboritong pananim. Ang susunod na life hack ay ang matalinong pagsasama-sama ng tanim. Ang ilang halaman ay tunay na magkakaibigan. Nagkakaisa silang tumubo at nagpoprotekta sa isa't isa mula sa mga kaaway. Magtanim ng basil sa tabi ng kamatis at ang matapang nitong amoy ay magtataboy ng mga peste. Samantala, ang marigolds, kapag itinanim sa tabi ng repolyo, ay naglalabas ng mga sustansya sa lupa na ayaw ng mga parasito sa lupa. Parang bumubuo ka ng isang samahan ng magkakaibigan sa iyong taniman, kung saan bawat isa ay tumutulong sa kaniyang kapitbahay. At sa huli, ang mga raised beds or bakod na taniman. Hindi lang ito para sa kagandahan. Ang lupa sa mga ganitong taniman ay mas mabilis uminit sa tagsibol na nangangahulugang mas maaga kang makakapagtanim ng seedlings at buto. Mas madaling mapanatili ang malambot at matabang lupa sa mga ito. At mas madali ring alagaan. Hindi mo na kailangang yumuko ng husto. Ang maayos na pagkakaayos ng taniman ay kalahati na ng tagumpay. Ang galing na isaayos na natin ang lupa at maayos na naitanim ang ating mga halaman. Pero ngayon, kailangan na nating pakainin at diligan ang mga ito. At para dito, hindi na natin kailangan pang tumakbo sa tindahan para sa mga mamahaling sachet ng kemikal. Ibinigay na sa atin ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin. Ang una nating super recipe ay ang berdeng pataba o tinatawag ding herb tea o compost tea. Kumuha tayo ng malaking bariles, punuin ito ng kalahati ng sariwang damo, lalo na ang mga uri ng kulitis o damong ligaw na kilala sa pagiging mayaman sa sustansya. Lagyan ng tubig, takpan, at hayaang maburo or mag-ferment sa init ng araw sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Oo, magkakaroon ito ng kakaibang amoy, pero para sa mga halaman, ito ay tunay na pampalakas at pampasigla. Bago diligan, haluan ng concentrate na ito ng tubig sa rasyo na humigit kumulang 1 sa 10, 110. Ito ay isang napakalakas na nitrogen fertilizer na nagpapabilis ng paglaki ng lahat ng halaman, parang kabuti sa bilis. Ang ikalawang life hack ay ang ordinaryong abo mula sa kahoy. Huwag itapon ito pagkatapos mag-ihaw or mag-barbecue. Ito ay napakahalagang pinagmulan ng potassium at phosphorus na lubhang kailangan para sa pamumulaklak at pagbubunga. Ikalat lang ang abo sa paligid ng mga halaman bago umulan o diligan. Malaki ang pasasalamat sa inyo ng inyong mga kamatis, sili at pipino at magiging mas matamis at mas marami ang ani. At ang ikatlong mahalagang punto ay ang tamang pagdidilig. Ayaw ng mga halaman ang sobrang tagtuyot o ang pagiging lubog sa tubig. Ang pinakamabisang paraan ay ang drip irrigation or patak-patak na pagdidilig. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling sistema. Madali lang itong gawin gamit ang ordinaryong plastic na bote. Butasan lang ang takip ng ilang maliliit na butas, ilibing ang bote ng pabaliktad, ulo pababa, sa tabi ng halaman at punuin ng tubig. Dahan-dahang tatagos ang tubig, direkta sa ugat, nakakatipid ng iyong oras at tubig, mukhang perpekto ang lahat. Pero darating at darating din ang mga di inaasahang bisita sa inyong piging, mga aphid, uod at iba pang peste. Huwag muna kayong magmadaling gumamit ng kemikal. Mas matalino ang diskarte natin. Ang una nating gagawin ay imbitahan ang ating special forces. Sila ang mga ladybug, lacewing at iba pang kapaki-pakinabang na insekto, ang inyong libreng mga bodyguard.
Talagang paborito nilang kainin ng mga aphid. Para maakit ang hukbong ito, magtanim lang kayo ng dill, kalendula o karaway sa pagitan ng inyong mga halaman. Ang kanilang mga bulaklak ay magsisilbing tahanan at libreng buffet para sa inyong mga tagapagtanggol. Kung nakapasok na ang kaaway sa inyong teritoryo, ilabas na natin ang ating secret weapon, ang garlic spray. Napakasimple lang ng recipe. Durugin ang ilang ulo ng bawang, ibuhos sa 1 litro ng tubig, at ipaubaya ng isang buong araw. Pagkatapos, salain, lagyan ng isang patak ng likidong sabon para mas dumikit sa dahon ang pinaghaluan at spray. Maniwala kayo, pagkatapos ng ganitong pagtrato, mabilis na magsialisa ng mga peste. Ngunit ang pangunahing sikreto ay ang pag-iwas. Tandaan ang gintong patakaran. Diligan ang lupa, hindi ang dahon. Ang basa o mamasamasang dahon ang sanhi ng mga sakit. Regular na pahanginan ang greenhouse at agad na tanggalin ang mga dahon na may sakit. Dahil ang malusog na halaman, tulad ng taong may malakas na resistensya, ay kayang lumaban sa anumang sakit. At ngayon, narito ang mga pinakamahalagang sikreto na nagbubuklod sa lahat. Marami ang nag-iisip na isa lang itong koleksyon ng mga individual na pamamaraan or tricks. Pero ang tunay na aha, moment, o ang malaking pagbabago sa iyong pananaw ay darating kapag naintindihan mo na ang nililikha mo ay isang buhay na organismo. Isipin ang tungkol sa pagsasama-sama ng mga halaman o plant companionship. Hindi lang ito basta itanim ang basil sa tabi ng kamatis. Ang amoy ng basil ay aktibong nagtataboy ng mga peste palayo sa mga kamatis. Samantala, ang mga marigolds na nakatanim sa tabi ng repolyo ay naglalabas ng mga substance sa lupa na nagtataboy sa nematode, isang mikroskopikong uod na sumisira sa ugat ng halaman. Ito ay isang tunay na pagtutulungan ng mga halaman na ikaw ang nag-oorganisa. O kaya naman, tingnan natin ang compost at mulching. Hindi lang ito basta pataba. Ikaw ay lumilikha ng tahanan para sa mga earthworm at bilyon-bilyong kapaki-pakinabang na bakterya. Sila ang nagpapaluwag sa lupa ng mas mahusay kaysa anumang pala. Ginagawa nilang madaling makuha ang organikong material bilang pagkain para sa mga halaman. Sila ay lumilikha ng isang buhay, humihinga na lupa na kayang pagalingin at pakainin ng sarili. Kabaligtaran sa patay, nauubos na lupa na kailangan laging buhayin ng kemikal. Humihinto ka sa pagiging isang simpleng hardinero at nagiging arkitekto ng isang maliit ngunit napakabisa na ekosistema. Ito ang tunay na mahika. Tulad ng nakikita ninyo, ang masaganang ani ng walang kemikal ay hindi isang mahika. Ito ay isang matalino at may kamalayang pamamaraan kung saan ikaw ay nakikipagtulungan sa kalikasan, hindi laban dito. Bawat isa sa mga life hacks na ito ay isang maliit na hakbang patungo sa isang malusog at mayabong na hardin na magbibigay sa iyo ng ligaya taon-taon. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong ito at may natutunan kayong bago, siguraduhin na i-like at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang iba pang kapaki-pakinabang na payo. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Ano ang inyong paboritong natural na pamamaraan para mapataas ang ani? Marahil ay may sarili kayong sikreto ng pamilya. Ibahagi ito sa comments, sama-sama nating buuin ang pinakamahusay na koleksyon ng mga eco-life hacks